Ang sabi naman ng ilang abogado, lalo na nung isang nagpapakilalang attorney Palsis, ay hindi, balik ka dyan, attorney. Kahit private funds yan, plunder yan, natatandaan mo yung kaso ni ERAP? Wetting money, ano yun ha? Yun ay private funds. Pero nakasuhan si ERAP, guilty pa nga eh. Wetting money yan, attorney. Ay hindi po kasi po hindi by reason ng office yung pagtanggap niya ng pera. Tandaan po natin, kapag ang elemento ng pagpapayaman mo ay ginamit mo ang iyong opisina, ang iyong pagiging congressman, doon ka nagnanakaw ng interes ng taong bayan. Si ERAP po, nung tumanggap siya ng pera, hindi natin alam kung na-convict ba siya sa plunder o hindi. Pero po, merong malaking koneksyon yung pagiging presidente niya sa kanyang pagkamkam ng kayamanan. Bakit po? Ito pong kay Marcoleta, hindi naman niya ginamit yung kanyang pagiging congressman sa pagpapayaman. Dahil yung pera na ibinigay ay ginastos naman sa pagpre-prepare niya sa kanyang kandidatura. So wala pong pagpapayaman doon. Yung wetting money, para protektahan niya yung illegal na gambling sa panahon ni ERAP. Parang ginamit kasi ni po, ERAP merong yung opisina. May kinalaman ang kanyang pagiging public official. Hindi po natin may itatanggi dito na kailangan nating i-transcend yung pagpe-fake news ng iba't ibang mga nagmamagaling ng mga legal experts. Dahil hindi natin may itatanggi yung moral question dito. Ang higher moral question is, malinaw na ginagamit lamang ang kaso para patahimikin si Senator Marcoleta dahil siya yung nanguna ng investigasyon laban sa korupsyon. On its face, napakagaan po at napakahina ng kasong plunder dahil in the first place, walang involved na public money, hindi niya ginamit yung kanyang public office, and in the second place, pinawalang sala na siya ng COMELEC, hindi siya pasok as technical donation for his candidacy. So in other words, it was just a private transaction between private individuals spent for private purposes. Wala pong nangyaring masama. Kaya kahit na sinong tao po, porque congressman ka ba, masama ka ng magpalibre o humingi ng kahit na anong pabor sa kahit na kaninong tao kung hindi naman involving ang inyong public office at hindi naman sa isang public na bagay mo ginagamit yung pera? Pangatlong punto, hindi diniklara sa sa SALN eh. Saka sa kanyang SOSEC. Statement of Assets and Expenditures. Yung SALN, plunder yan. Walang deklarasyon eh. Nagastos na po eh. Ang SALN po, snapshot po yan ng iyong financial position. CPA po ako, isa po akong accountant. Ang statement of assets and liabilities, yan po ay parang balance sheet. Yan po ay snapshot ng iyong yaman at a certain point in time. Hindi po yan statement ng naipon mong yaman o nagastos mong yaman o yung transaction mo within a period. Ano yung yaman mo at a certain period of time. Yes. Kaya kapag tumanggap ka ng isang panahon at nagastos mo kaagad, therefore wala kang ikinayaman. Kung wala kang ikinayaman, hindi mo ide-declare yun sa iyong statement of assets, liabilities, and net worth. Kasi nawala. Ginastos mo sa campaign. Oo nga, ano. So, kung ito ay una-una, sabihin na natin may basihan, pero nasa gray area eh. No? Ang nakikita ko, mas malakas pa nga yung mga testigo sa flood control eh. Sa tingin niyo, bakit itong inuna? Di ba, kung kasi ako magsasampa ng kaso dyan, at maghahabol ako ng mga magnanakaw, unahin ko yung malaki ninakaw. Yung probability na manalo ako. Tsaka ganun. Yes, sa tingin mo, bakit nagkaganon? Matatalino naman yung abogado ng ombudsman. Matatalino po ang mga tao pero hindi natin maiwasan na sila ay kurap at pinoprotektahan nila ang mga kurap. Nakikita naman po natin yung pattern. Bakit po nila inuusig si Senator Marcoleta? Dahil siya po ang pinuno ng investigasyon laban sa korupsyon sa ating bansa. Ano po ang kanyang maling ginawa? Mali po ba na ipagpatuloy ang investigasyon sa korupsyon? Hindi naman po. Mali po ba na ilabas ang katotohanan? Hindi naman po. Mali po ba na manawagan na ikulong ang lahat ng nagkasala? Hindi naman po. Pero po, dahil napaka-epektibo niyang mamuno sa movement na ito, siya po ang pinupuntirya. Halatang halata po na ganito po ang objective ng ombudsman dahil po lahat ng mga naibunyag na sangkot dito sa flood control scandal ay hindi pa nakakasuhan doon sa Sandigan Bayan. Kunwari may sinasampang kaso, may pinaprocess yung ombudsman doon sa kanilang opisina para mag-prosecute in preparation sa isang prosecution sa Sandigan Bayan.
laban kila Saldico, laban kila Romualdez at laban sa mga heads ng mga relevant departments. Pero bakit hindi nila isinasampa ito sa Sandigan Bayan para ma-issuean sila ng warrant of arrest at sila yung arestuhin? Bakit ang inuunan nyo pa yung hindi involved sa flood control project? Bakit inuunan nyo pa yung pasimuno para isiwalat ang lahat ng mga kabulukan ng sistema ng administrasyong ito? In other words, the pattern shows na ang ginagawa ng ombudsman ay hindi i-prosecute yung mga totoong nagkasala doon sa flood control scandal. Ang totoo niyang objective, hindi niya na ito maitatanggi. By the pattern, he is demonstrating na ang kanilang gusto yung prosecute lamang at i-persecute ay yung namumuno sa paglabas ng katotohanan tungkol sa flood control corruption. Ang trabaho po ng ombudsman ayon sa saligang batas ay mag-imbestiga, magsamba ng kaso at i-prosecute lahat ng mga korap sa ating bansa. Kaya dapat lahat po ay pinoprosecute niya. Lahat ng nalaman doon sa flood control investigation, lahat ng pinaprocess niya ngayon na investigation doon sa kanyang opisina. Totoo po yung sinasabi nila. Ginagawan daw nila ng investigasyon sila Zaldico, sila Romualdez. Bakit hindi nyo isampa na kaagad ito doon sa ombudsman? Bakit inatras nyo pa yung mga totoong taong sangkot? Bakit ginagawa nyo pa silang state witness? Bakit yung hindi involved sa ombudsman, yun pa yung unang in-elevate ninyo papunta doon sa Sandigan Bayan? So malinaw po yung pattern, malinaw yung trend na ang ginagawa lamang nila ay patahimikin yung leader ng pag-iimbestiga ng laban sa korupsyon sa ating bansa.